pumasok. O ba? Ba't ka naiyak agad? Ano ba? Kumusta ka na? Huwag naman. Ikaw naman. Ikaw lang mag-isa dito, Nay? Sige, maupo ka, Nay. Mag-usap tayo. Pwede ba? Kamusta ka na, Nay? Bakit nag-iisa ka na lang? Ano? Dalawa lang naman kami. Mag-social. Isa lang ako. Kamusta na? Ako, pasensya ka na at hindi kita napuntahan dito. Hindi naman hindi ako naalala. Siya kailangan, tsaka siya hindi dumating. So, ayan, magandang hapon po mga kababayan. So ngayon mga kababayan, nandito tayo kay Nanay Shuning. Ay dadalawin po natin. At mayroon pong hindi magandang balita na nabalitaan natin. Kamusta ka, Nanay? Eto, nag-iisa. Nag-iisa ka na lang. Mga kababayan, nung mga nakaraang punta po namin dito, si Nanay ay dalawa pa sila. Kaya sabi niya nag-iisa sila. Nung araw ay nagpupunta tayo. May andyan pa asawa mo, Nay, no? Kailan ba namatay asawa mo, Nay? Yung 24. 24 na Mayo? Ay, April pa. So ngayon mga kababayan, nag-isa na lang si Nanay Shuning sa buhay. Siya lang mag-isa sa bahay niya. Wala na ibang kasama. Kundi nila. Kamusta ka na, Nay? Dahil nag-isa ka na lang. Nagmumuni-muni. Lahat na lang nga kailangan mo, iniisip mo, saan ka kukuha, paano gagawin mo. Sino nagmumuhay siya, kahit paano may tumutulong sa kanya. Kamag-anak niya. Hindi, wala na siya. Sino tutulong? Sa inyo, wala na. Kahit pang bigat-bigat na lang, ano? Kahit pang kain. Yung ilaw namin, yung disconnection na ako. May disconnection na kayo. Magkano ba ilaw niyo? Bakit nagkaroon na disconnection? Malaki kasi ang dumating na ilaw ko. 2,633. Yung siguro mga dahil pagkakaburol. Pagkakaburol. O 10 araw kasi nakaburol. Ngayon, ang nabayaran ko lang, pinahati ko lang. Bayad lang ako ng 1,600. Bakit 1,600? Saan makayati yung kamag-anak? Hindi, wala. Yun lang ang pera ko eh. Ang binayaran ko 1,600 lang. Ngayon, hindi natin lang 1,33. 1,033. Pwede sa Meralco naman yun. Oo, pumayag naman kasi sa sabi ko, namatay kasi ang asawa ko, hindi ko maibigay ka agad. Sinabi ko, sige, pag nagkakita ko, uulit ko yung kakit agad. So yan nga mga kababayan, nakakalungkot lang kasi sa tulong matagal na rin tayo hindi nakabalik dito. Nabalitaan ko rin yun na namatay ang asawa nyo, kaya lang panahon na yun, siguro pong dahil pong nilalakad, nagkausap nga kami ni Kailin ng anak nyo. So mga kababayan, si Nanay may mga anak, kaya may mga pamilya na rin. So siya na nag-isa na lang sa bayan. Ang problema nga lang ngayon, wala nang tumutulong sa kanya kasi nga yung nabubuhay yung asawa, yung kamag-anak ng asawa, yung tumutulong sa inyo. Paano na ngayon? Kaya paano kayo? Yan last na ngayon sinabi ni Lilibig, yun ang huling dating yun sa akin. Ngayon ito dumating sa inyo. Yung dating yung sinabi. So ngayon ay ibig sabihin walang-wala talaga. Dahil pinsan ba si tatay? Hindi ko naman naasikaso kayo. Ilang taon na siya namatay? Ilang taon siya namatay? Mga 60? 84 yun, tatay? 84? Ikaw na ilang taon na? 88. Ganun ba? Ay siya. Oo nga. So ayun mga kababayan, kaya nabalik kami rito kasi nga po mayroon po nagpadala ng mga kababayan natin, ang binanggit nga po pangalan nyo na isa kayo sa kapadala na kahit 5 kilong bigas na kasi may mga kababayan tayo na OFW, si Ma'am Lilibet. Si Ma'am Lilibet po ay nasa Canada. Nagbigay po siya sa kabang bigas at pinatihati sa mga senior, siguro ng kilo, kape at saka dilata. Yun po ay dali sa kapit dilata sa United OFW Charity Group. So, ayun, abot mo siguro malaking tulong po sa inyo na dahil katulad ngayon. So, meron tayong kape dyan, may dilata dyan. Salamat po. Salamat po. Pakita lang natin, nagkakape ka ba, Nay?
Ito mga kababayan sa ni nanay. Mahaba ko yan. Tapos meron tayong ano dyan ay dilata, cornbread, saka isang sardinas. Yan lang muna ang makayanan natin ay ano. Milo pala iniinom nyo. Ito mapapalit ng Milo yan. Eh, pwede ba yun? Kay Jen, ang dating kaya niya. Ay di, sige. Kasunod pala, Milo na bibili ko sa'yo. Kakapi. Ang tatay ng kakapi. Oo nga, ano po si tatay nagmilig magkape. So yun nga na, paano na ngayon yan ikaw na lang mag-isa ano bang naramdaman mo ngayon na nag-isa ka na lang? Sakit sa bibig. Hindi ko malala kung anong gagawin ko. Sa araw ng gabi, isip ko anong gagawin ko, paano ako makatutulog, gano'n. Pagdating ng umaga, ano kakainin ko, ano ko, gano'n. Yun talaga ang iniisip ko lagi. Kaya kung dinatnan niyo ako dito, nag-iisip ako anong gagawin ko. Dahil nga sa ilaw namin, gano'n. Ibiro mo kung nag-iisa ka na tapos pagdidilim pa, ano nang mangyayari sa akin. Mga anak niyo ba? Wala na bang mga anak niyo na tumutulong sa inyo? Hindi pa dumating yung anak ko. Kaya talagang solo-solo lang kayo talaga ngayon. Nung nag-40 days, nagpadala yung isang anak ko na sa Taguig nang ipinahanda ko doon sa nagdadasal. Yun. Tapos na, wala na. Wala na. So, yung problema mo, bigas lang talaga at saka ano. Pero alam mo naman hindi ko masyado sa bilos. Tinapoy lang ako. Tinapay ka lang ba? Hindi ba sabi nga, nabubuhay pa yan. Kung ninulo ko siya ng mag-anak niya. Huwag lang magsasarapan na dili, mabubuhay ko yan. Ay, hindi ka ba bera ka lang kumakain ng kanin? Kaya pala noon talagang sinasabi mo sa akin lagi na kahit biskuit lang isang lata, ano? Kasi ako yung kanin, paminsan-minsan lang pag kumakain siya, napipilit ako kumain. Tsaka pag masarap ang ulam. Pero pag hindi, mas mabuti pa sa akin tinapay. Tabulin lang akong tinapay ng kapitbahay. Tinapay? Oo, yan, bigay ng kapitbahay yan. Binigyan ng kapitbahay tinapay? Sige, bibigyan na lang kita mamaya pambilin tinapay. Siya lang yung nagbibigay sa akin. Minsan, ayan, kagaya, bigyan ako ng itlog, burrito. Hindi pa malit mo yung bigas na tinapay. Huwag naman. De, pwede rin yung pang-alalay mo na yun, pang-alalay mo. Importante na. Ang ipagpapalit ko lang yung kay Lani. Si Lani, kilala mo si Lani, sabi Jess. Ito, sabihin ko, palitan na lang yan ng Milo. Kasi nagtitinda siya ng kape. Hindi naman ako yun ng kape. Siya palit naman niya. Papapalit na naman niya yan. Hayaan mo sa sunod, Milo na dalhin ko sa'yo. Social yung tiyan ko kasi pagting kape tsaka. Hindi, sa edad mo talaga na yan, hindi na dapat talaga magkape. Oo daw, sabi nila para na hindi ako mahirapan. Sumasakit na yung dibdib ko. Dito palagay ko sabi. Naging problema mo na lang nga, nag-isa ka lang sa bahay. Tapos tulad yan, 88 na edad mo. Problema talaga, halimbawa, kung ano man nangyari, walang makaka-rescue sa'yo, ano? So, ayun. So, ayun mga kababayan, namatay na po kasi ang asawa ni nanay. Dati, kasama pa niya. Hindi po natin, kasi nabalik tayo, matagal kami nabalik na eh. Sabi nga ni nanay, yung panahon na nakabulol ang kanyang asawa, ay kailangan niya nga tulong ko, kaya nga lang, talagang hindi rin natin kasi sa dami kong trabaho din. Alam mo, panahon ng eleksyon noon. At alam ko naman na magagawa ng parang, pero alam ko yan, na doon ako kumuha ng servisyo sa makabayan. At hindi tayo mahirapan doon. Yun ay punerarya ng masa. Opo, kaya hindi tayo hirapan. Nagkausap na po kami noon, kailan. Time na yun, hindi lang po ako nakakapunta rito kasi sobrang dami ko na nilalakad. So, happy ko nga, alam ko maintindihan ako ni nanay, pero sabi niya nila, pag nakita ka ni nanay, ako magtatampo sa iyo, hindi ka babatiin nun. Kasi nung kaya lang, maaawa ako sa sarili ko. Bakit naman ay? Pag nakita kita, hindi mo, nabayaan mo kasi ko. Hindi naman kita pinabayaan ng panahon na yun, yung nagkataon lang. Kasi mga kababayan, si nanay po, tinuring ko na po na yan. Kasi magkasama kami sa Rilis pa lang noon. Nakatira pa lang kami sa Rilis, magkapitbahay kami niyan.
alam ko po siya, kaya tinatawag ko po siyang nanay kasi ako po ay tinuring ko sa nanay, wala naman po akong magulang kasi kaya siya ang pinakananay ko dito. Time nga lang noon, kita nyo, naiyak si nanay kasi. Pero alam mo naman na ako nagpasabi din naman ako na bagamat din ako nakapunta rito. Pero yung sa servisyo ng tatay, yun nakakatulong po tayo doon na kung saan po tayo kumuha. At hindi po kayo nahihirapang magbayad. Kung kayo yun, mailibing kahit wala po tayo pambayad. Hindi po ba? Sinagot na po lahat ni ano yun eh. Kapitan Bogsan, no? Kasi kamag-anak mo yun eh. Kaya nga tinawagan ako nung gabi. Nagpunta ka na ba kay nanay? Sabi ko, hindi pa ako napupunta. Ako, puntahan mo. At magtatampo sa iyan. Sabi sa akin. Pero ganun pa man mga kababayan ay ngayon nga, nagkaroon tayo ng ulit na padala ng bigas. Hindi po natin makalimutan si Nanay Pagan, lalo na ngayon na 88 na ang edad niya, nag-iisa na lang siya, wala nang maalala sa kanya, wala nang asawa niya. So siguro, bagahit naman may nagpaabot ng sa kanyang mga tulong, simple lang po ang kailangan ni Nanay, tinapay lang po para tayo. Biscuit, ang lahat ng biscuit, or ang gabi nga, hanggat may bakery ay mabubuhay si Nanay. Hindi po ba, Nay? So, siyempre ako ay magpapasalamat lang po sa United OFW Charity Group kung saan sila po ang lagi sumusuporta sa akin channel na sila po ang nagpapaabot sa mga katulad na natin ng mga senior. Yun ay priority po nilang tulungan. Kaya po, pag dumating po ang ayuda gawin sa kanila, isa po kayo kagad sa akin na isip na tutulungan. Salamat po. Lalo na po kay Ma'am Lilibet, maraming salamat po. At sa lahat po ng United OFW Charity Group, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana huwag po kayo magsawang tumulong sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas na higit na nangailangan po ng tulong. Maraming salamat po. Salamat po. Bye-bye, Salamat Nay. po. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po ito para sa akin. Salamat po. Huwag ka na umiyak. Ako'y naiiyak mo rin eh. Papaiyak mo rin ako. Bili ka ng tinapay doon, ha? Thank you. Pasensyahan mo na hindi ko pagpunta. Yung mga kababayan, umiiyak si Nanay kasi nga. Pag hindi ko kasi nadadala, kasi saan ako nakikita niyan. Tinapay lang po. Tinapay. Ganun lang po si Nanay sa akin. Pero sabi ko nga, 20 pesos. Yung tinapay, 2 araw na nakainin niya, Nay. Ayun. Ayun po. Sige, maraming salamat po. Babay na po sa atin. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.